Kumusta kayo mga parts? Good morning sa inyo. Ito, samahan nyo naman ako sa isang simpleng vlog lang naman ngayong araw na to. Gusto ko lang i-share yung ano natin, no? Yung bago nating mini moto na nakuha natin dito sa Edmonton. So, ito siya. So, ito yung CLX natin. At boom! Wow! Yun. Ito yung mini moto natin. So, siguro sa Pilipinas ang tawag dyan is ano, XO1 ba? Tama ba? So dito sa Canada, pangalan niya is Papio SS. Ayan. Nakukitan talaga ako sa motor na to. So 125cc. Pang city-city lang talaga siya. So hindi siya pwede sa highway, no? Dito lang talaga. So ngayon nagamit ko siya pang trabaho. Okay, samahan niyo ako pumasok. Ayan mga pars, ito na, no? Ready na tayong pumasok. So ito na nga yung Papio SS natin. Diba, napakagwapo, no? Especially itong front end, ito talaga nagugustuhan ko eh. Yan. So may mga nilagay na tayo dito, no? Ito yung ano natin, yung wireless charger na quad lock. Galit sa ano natin, sa CLX Heritage. So ito bumili lang ako nung sa stem cell na may 1-inch pole. Tapos ito, so swap ko na lang to dun sa isa nating motor, no? Naglagay din tayo ng seat cowl dito. O seat cowl o seat cowl ba? Kasi hindi naman to pang angkasan na eh, kasi mahina eh, 126 lang eh. So ito, balak ko rin tanggalin to, yung pegs, para mabawasan ng konti yung bigat, no? Mga kinabit natin yan, yung nakabit na tayo ng spools. Kasi nung nilagay ko yung isang stand natin yung para sa swing arm, dumudulas eh, kaya maganda pa rin yung may spool. Ano pa bang lagay natin? Yun, yung charging kit. So pagka hindi natin nagamit ng matagal yung motor, pwede natin i-charge yung battery. Kakabitan lang natin dyan. Yan, yung may ano na rin to, crash guard. Nilagyan ko na rin ng crash guard yan. Yan, kapilaan yan. Tapos yung ano pala, yung USB kit. Ito, yan. Kinapit ko rin yan. So meron siyang USB-C tsaka USB-A. Yan. Ayos. Malinis na siya, hindi na ako magwa-wire sa battery kagaya nung sa CLX natin, wire pa ako sa battery. Clean looking na. Ayan. So makikita nyo, no, 300 kilometers pa lang. Kasalukuyan pala binibreak in. Ayan. So tara, let's go sa work, baka malate pa tayo. Ayos. Let's go. Whew. Medyo may kalamigan yan, no? 10 degrees ngayon, 10 degrees Celsius. Kung mapapansin, kung makikita sa camera, no, mapapansin nyo medyo mausok. Hindi po hamog yan, usok po yan. Mayroon na naman siguro nasusunog na forest dito malapit sa Alberta. Hindi ko lang alam kung saan banda, pero yan, no, naamoy ko rin yan, amoy sunog eh. So usok talaga yan. Sana wag lang lumala, no? Kasi yun ang problema dito sa ano, sa Alberta eh, or sa buong Canada kapag summer, may mga nangyayaring forest fire. Ako nabalitaan nyo yung sa Jasper nung nakaraan, nasara yung Jasper. Yung Jasper sa magandang pasyalan dito sa Canada, dito sa Alberta. Marami na evacuate na kasi nga nasunog, nagkaroon ng forest fire. Pero ngayon unti-unti na silang bumabalik yung mga residente doon. So yeah, 125cc na CF moto, hindi mananalo ng karera to. Napakabagal, as in ang habol mo talaga dito is yung ano, yung fun to ride. Yan. So pang city lang talaga siya, no? Hindi siya pang karera. Mukha lang siyang pang karera, pero pang city lang talaga siya. Yun, nakita niyo yung araw, pulang-pula dahil sa usok yan eh. Tabong na ng usok eh. Mga araw dapat ngayon eh. So yun, naka-break-in pa tayo, no? Ang recommendation ng CF Moto sa break-in nito, yung first 500 kilometers, sabi wag daw lalagpas ng ano, 4,000 RPM. Nako, ang hirap gawin, ang hirap i-follow, bro, kasi
Kapag ipa-follow natin yon, tatakbo lang tayo ng 50 kilometers per hour, yung max na yun. Eh dito yung 50 pang ano lang yun eh, pang residential lang. Yung 40 kilometers per hour pang residential. Pag dito na sa kalsada, usually 60 ang minimum. So hindi natin mapa-follow yun. So nung unang first yung unang 100 kilometers pinalo ko yun. Talagang hindi ko, niride ko lang dito sa community lang. Tapos nung niride ko na dito sa work, medyo nalalampasan ko na. So after ng 500 kilometers, dapat daw pwede ng 6,000 RPM hanggang 1,000 kilometers. Pagkatapos pag nag 1,000 kilometers na, tsaka nagagawin yung first service. So yun ang braking period. Ngayon wala pa akong 500, 300 pa lang, 302 kilometers pa lang. Pero nagsi 6,000 nagsi 6,000 RPM na ako kasi nga hindi kaya dito sa speed limit eh. Lalo na pagpapasok sa trabaho. Eh merong pagdaan pa naman dito na kailangan 80 ang max. Siyempre pag ganun, lahat ng sasakyan 80. Yung iba nga sumusobra pa eh. So kailangan mo rin mag-adjust, diba? So hindi talaga kaya yung i-follow din yung 4,000 RPM. Ako, mahirap. Ayan, so napakagwapo talaga ng motor na to, no? Itong mini bike na to. Marami na akong nakuhang mga compliments sa mga tao, mga strangers na nakakita sa bike. Yan. Wapo naman talaga eh. Pati yung rider. Joke lang. Feeling guwapo lang. Meron din akong kaibigan na inainganyo kumuha ng mini bike eh. Kasi gusto niya rin matutong magmotor. Sabi ko, gusto nga niya yung automatic. Tapos gusto niya marit lang. Meron siyang option yung Honda Navi, yung 110cc. Kasi lang yun eh, automatic din yun eh. Or sabi ko ito, kumuha na rin siya nito. Ito pala, kinuha pa natin to sa sa province of Saskatchewan, city of ang pangalan ng city, Saskatoon. Mga 5 hours galing dito sa Edmonton. Kasi nung nakita ko tong Papio, merong isa dito sa Sherwood Park. Kaya lang yung ang model niya is yung CL, yung scrambler style na Papio, or XO2 yata dyan sa Pilipinas. So mas type ko yung ganitong style yung Coffee Racer kasi yung CLX natin na Heritage, diba, siya, scrambler like na siya, naked bike. Gusto ko naman yung mga ganito na clip-ons, tapos Coffee Racer, tsaka mas gusto ko yung itsura niya. So naghanap ako, meron sa BC na napakamahal ang singing nila, grabe. As in yung tubo nila 2,000 yata, grabe naman sabi ko. Tapos yun nga, may nakita ako dito sa Saskatoon. Kang tatawid yan. May nakita ko sa Saskatoon, nag-iisa na lang to. So 2024 siya, 2024 na model. Tapos nakakuha pa tayo ng promo sa kanila. So yun, rinab ko na. Lumalampas pa nga tayo sa 6,000, nasa 7,000 RPM na yata tayo. Wala naman siguro masasira nito sa braking, hindi ko naman binibira ng masyado. Tsaka pag bumabagal yung takbo ng traffic, binabagalan naman natin, binababa naman natin yung RPM. Ang dami sasakyan ngayong umaga, bakit kaya? Usually konti lang sasakyan ngayong umaga. Grabe yung uso ko, akala mo talaga fog So yeah, isa pa, hindi ako makadaan ng highway, kaya sa pang disadvantage nito, pag ginagawa akong pamasok, mas magigising ako ng mas maaga, at late na din ako nakakauwi ng konti compare kung gagamitin natin yung CLX. Pero okay naman kasi fun ride naman
Woohoo! Brother! Ayan, grabe ang usok. Saan kaya yung sunog, no? Sana wala namang, hindi naman lumala. Pero grabe yung babaan ako. Teka, baka naman halo na to, usok tsaka hamog na. Ano pala kasi dito bro, mga parts na mga mag-aalas 7 pa lang ng umaga. So baka hamog na rin to, may halong hamog tsaka usok. Alright, kaliwa tayo dito. Tsaka meron pa pala akong na-order na rin na parts, no, yung yung fender eliminator galing sa Man in the Box. Yan, so yung kasama noon, ipapalitan itong signal light sa harap, yung flash na siya. Okay nga dyan sa Pilipinas kasi yung model dyan naka-flash na yung signal light eh. Dito hindi pa eh, may ganito pa. Tapos yun, tatanggalin yung fender sa likod, ililipat din yung plate. So yun ang hindi ko pa nakakabit kasi mahina tayo sa wiring, kailangan natin ng tulong ng kaibigan. O yan, hintay natin ma-free yung kaibigan natin kasi busy siya eh, mekaniko siya eh, busy siya, maraming dami niyang customer. So shout out sa iyo Tolits, sana ma-free ka na para matulungan mo akong makabit yung yung fender eliminator. Yan, yay! Kala mo bilis-bilis mo na eh. Yung feeling mo lang kasi ano ka eh, cambio ka ng cambio pataas eh. Low visibility dito ah. Ba yan? Grabe. Gusto ko rin yung side mirrors nito, no? Talagang kita yung likod eh. Hindi lang siya stylish, magpapagwapo siya sa motor, talagang functional din. Kasi kitang kita ko talaga yung nasa likod sa akin. Saka sakto lang yung laki niya, hindi siya masyadong malaki, hindi limited. Saka isa pang napakaganda nito, nako, mga parts, isa pang advantage ito is napakatipid sa gas. So ito, nag-average siya ng 2 liters per 100 kilometers. Tagal maubos ang gas, maliit lang yung tangke niya. Alam 7 liters lang yata to, hindi yung nagkakamali, no? 7 liters lang pero tagal mo ubos. Yung CLX 700 Heritage ko eh, every 2 days magpapagas na ako kasi pag ni-ride ko to work, every 2 days nagpapagas na ako kasi nga malakas, medyo malakas siya, no? 5 liters per 100 kilometers ang average yun eh. So ba't nga ba ito napili ko as my mini moto, no? Kasi may ibang choices naman dyan, yung Kawasaki ng Z125 at saka yung pinakasikat, yung Honda Grom. Meron ding Honda Monkey tsaka yung Honda Navi. Unang reason is yung looks, tapos yung presyo, kasi $1,000 yata ang diferensya ng Grom dito sa Papio, plus nag-promo pa yung nakunan ko, so lumaki pa ang diferensya. Brother, sorry di kita nakita. Pagwapo kasi itong Papio SS na to eh, so pinangalanan ko siya ng Papi. Chupapi Manyo. So guys, ito, pauwi na tayo galing work, no? Isa pang reason, no, bakit nagustuhan ko rin tong mini moto na to, kasi may naalala ko tuwing nakikita ko to eh, yung mga 90s kids dyan makaka-relate. Naalala nyo ba sa Mask Rider Black? Naalala nyo yung motor niya, yung hindi si Bottle Hopper, hindi si Road Sector. Di ba? Ganito rin yung color niya, yung kulay ng motor niya, pula at puti. Ayos. Okay, so paano mga bards, salamat sa panunod sa quick vlog na to. Kung meron man sa inyo may ganitong motor din, sana ma-enjoy nyo rin, no? enjoy lang, kasi dito sa Canada kailangan pangtanggal ng stress sa trabaho. Mahirap ang puro trabaho na lang. Okay mga bards, hanggang sa muli, paalam, peace.